Isang mapagpalang hapon po mga minamahal na kapatid. Sa Diyos po ang kapurihan sa mga sandaling ito at sa mga bawat minuto at oras na darating sa ating buhay. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kataas-taasan, sa sama-sama nating pag-aaral ng kanyang mga dakilang salita. Bago po tayo magpasimula sa ating mga mapag-aaralan, hinihiling ko po na tayo po ay magsitayo sa ating pambungad na panalangin na pangungunahan ni Pastor Eugene. Tayo po'y manalangin. Ang dakila namin Diyos, ang mga banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon naming lubos na mapagmahal, kami po Panginoon ay lubos ang kagalakan sa aming gawain sa oras na ito Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat at muli niyo pong niloob na kami po ay makapag-aral muli sa the teaching Panginoon ng inyong mga banal na salita at ng mga aral ng aming Panginoong Jesucristo Panginoon. Ang kahilingan po namin sa oras na ito, Panginoon, ay gabayan nyo nga po si Brother John, si Kuya John, pagkalooban nyo nga po siya ng karunungan at ng kaalaman, Panginoon, upang anuman po ang pangungunahan niya ng mga mensahe ng Panginoong Jesus ay mabigyan kami ng karunungan at kaalaman, gayon din ay mapagpalain kami, Panginoon. Muli kami po ay dadako sa buhay ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga aral. Kami po ay pagkalooban niyo po ng malawak na kunawaan sa mga salita ng Panginoong Jesucristo, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna at gumabay sa aming gawain na ito hanggang sa matapos, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin ito sa inyo at sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, muli mapagpalang hapon sa bawat isa. Binabati ko po ang ating mga kapatid na kasama po natin sa online bago po tayo magpasimula. Ang ating mga kapatid na sina Pastor Junior, si Sister Kathleen, si Sister Arlene, Sister Tintin, si kapatid na Kleng, si Sister Rosil, si Sister Paz, at hindi si Pastor Daniel, si Brother Jonel, Sister Genesis, ayan, si Sister Emily Manlangit. Tagal nating hindi nakasama sa online, kasama ni Pastor Edgar. Ayan. At iba pa nating mga kapatid na maya-maya ay makakasama natin sa pag-aaral. At gayon din na makakapanood ng live nito, isa mapagpalang hapon po sa ating lahat. At tayo ay nakapagpahinga bigla ng dalawang Sunday. Kaya parang biglang ibang-iba yung aking pakiramdam nung ako ay nasa China kasi parang nahinto bigla yung biglang di ako sanay ng biglang magkakaroon ng ganong ulit na biyahe at business trip. At ito yung kakaiba sa lahat. Naalala ko kasi si Pastora Nelly noon pag may mga ganyang business trip. Siya pa yung nagpapakatulak-tulakan sa akin. Hesitant kami ni kapatid na Kleng kasi nga hangga't maaari ayokong umalis. Pero tawag ng tungkulin sa trabaho. Kaya pagpaumanhin nyo po sa 2 linggo ay hindi rin tayo nakapag-live doon. Hindi ng plano ko, pero ang China masyadong mahigpit sa polisiya nila pagdating sa social media. Hindi nakakapasok ang basta-basta ang Facebook, ang Messenger. Lahat ng mga gawang US ayaw nilang papasukin dahil sila ay merong hidwaan between America. Gayun naman, Amerika, ganun din. Ayaw nilang papasukin ng business ng Huawei, ang business ng TikTok. Yan, kasi mga trade wars kung tawagin sa dalawang bansa. At pinag-usapan natin ang mga magkakaaway na yan, pag-uusapan natin yung huli nating hindi natapos na pag-aaral. Ano nga ba yun? At saan nga ba natin matatagpuan yung huli nating hindi natapos na pag-aaral? Anong verse sa Bible? Si Pastor Eugene naka-ready na. Ano yun, Pastor Eugene? Matthew 5 verse 30, hindi, 43. Sino yung sabi ng 43? Yun, si Pastor Paul. Tama. Doon tayo sa 43 hanggang 48. Binasa lang natin ito last
3 Sundays ago. Ano lang natin to, pinahahapyawan natin at di natin na-explain maigi. Pero ngayon, dadako tayo rito sa isa sa mga masasabi kong pinaka-challenging sa Kristiyano at isa sa mga pinakamahirap. Kaya nung time na nandun ako ay nasa China, nung nananalangin ako, sabi ko, Lord, hinayaan mo ba na itong 2 Sunday na to ay mag-focus maigi sa 2 napaka-importanting mga topic na darating. Kasi ito ay isa sa mga pinakamahirap sa Kristiyano, no? Itong ating mga mapag-aaralan. At niloob ng Panginoon na mangyari ang araw na ito upang lalo nating maintindihan at malaman kung paano isasagawa ang nais niyang mga kautusan. At dito nga sa talatang ating mga mapag-aaralan. Nabasa na natin to 43 hanggang 48. So ngayon titignan na lang natin, no? Sabi rito sa chapter 5 ng Matthew, verse 43, narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. No? So dito, ipinakita na kaagad ng ating Panginoong Hesukristo yung word na enemy. Sino po rito ngayon ang merong kaaway? Hindi ko naman tatanungin kung sinong kaaway nyo. Pero sino sa inyo ang merong kinukonsider nyong kaaway ngayon? Pakitaas nga po ang kamay. Si Pastor Eugene, yan. Thank you sa iyong honesty. Sino pa po? Si Pastor Chito. So dalawa lang. Babait naman ng iba. Walang kaaway. Ayan. So walang kaaway yung iba, 2. Ngayon tatanungin ko isa-isa sa mga walang kaaway. Ayan. Bakit kayo walang kaaway? Si kapatid na Joanna. Isa-isayin natin yung mga hindi nagtaas. Bakit wala kang kaaway? Totoo ba, kapatid na Joanna, na wala kang kaaway? Wala po. O yun, amen. O, bakit wala kang kaaway? Meron na daw po sa iyo. Meron na. Hindi, kumbaga sa'yo Kumbaga sa'yo yun. Sa akin po wala po. Wala po akong kinukonsidered na kaaway po. Siguro Okay. katampuhan po, mga ganun lang. Pero hindi Okay. kaaway. Okay, katampuhan pero hindi kaaway. Okay, si Pastor Jerry. Bakit wala kang kaaway, Pastor Jerry? Ayun din po. Magkaiba po kasi para sa akin, magkaiba po yung magkaaway sa tampuhan po. Ayan, o sige. Anong pinagkaiba para sa'yo ng kaaway sa tampuhan? Gusto ko malaman yung mga definition nyo. Para po sa akin kasi yung pagkaaway po kasi dito mo masasabi yung paggagawa mo ng mga mas hindi maganda sa kapwa mo, yung meron kang mga dyan papasok para sa akin yung physical, emotional na pwede mong gawin sa isang tao. Okay. So, yun yung kinukonsider mong kaaway. So, walang gumagawa sa'yo ng ganon sa ngayon. Wala po. Yon, okay. Kaya wala siyang kinukonsider na kaaway. So, yung tampuhan, hindi part yun ng kanyang kinukonsider na part ng masasabi nating puntos para masabing kaaway niya yung isang tao. Si Pastor Arthur, bakit po wala kayong kaaway? Sa ngayon po, wala akong kaaway. Kasi walang umaaway sa akin. Okay. So inaaway nyo lang po yung nangaaway sa inyo. Parang ganun po. No. Walang umaaway sa akin eh. Kaya Umaayaw. Oo. Umaaway pala, umaaway. Sa akin dahil kung meron, baka siguro meron. Pero wala eh. Umaayaw yung kaaway. Umaayaw yung kaaway. Okay. Sabi ni Pastor Arthur, sa ngayon, siguro naman nakaraan meron. Nagkataon lang na ngayon ng araw na to. Wala. Si kapatid na Hiron. Hindi, sa akin naman mga kapatid yung pag-aaway kasi kanyon madali humanap ng away. Pero kung iniiwasan mo yung pag-aaway, ay naiiwasan yan. Kaya sa akin naman wala akong kaaway sa ngayon. Ayun, so wala siyang kaaway. Madali nga hanapin ng away, no? Kaya yung mga basag ulo, sabi, madali lang maghanap ng sakit ng ulo ng kaaway. Ayan, si kay Pastor Ray. Sa akin po wala akong kaaway. May nangaaway meron. Pero ginagawa ko po is pinagpipray ko. Kasi mahirap po na may kaaway, wala kang kapayapaan. Okay. So tama, ang tanong ko kasi, kumbaga sa inyo wag niyo munang silipin yung kung may nangaaway sa inyo. Kumbaga towards
sa ibang tao kung ano yung inyong assessment, kung sila ba'y kaaway nyo o katampuhan nyo. Ayan, si kapatid na Michelle. Sa akin naman po, wala po akong kaaway kasi para po sa akin kapag nakakaaway ko is hindi ko pinapansin or ano. Pero ngayon po is wala po. Kaya wala po akong kaaway. Okay. Si kapatid na Det. Sa akin po wala po akong kaaway kasi malungkot po kapag may kaaway. Kaya parang na lang po. Parang let go, parang mo na lang po. Let go mo na lang kung may nararamdaman ka sa kaaway mo. Okay, so parang si kapatid na Det, may natagpuan siyang sekreto para hindi siya magkaroon ng kaaway, wala siyang i-consider na kaaway niya, is yun, i-let go niya yung mga bagay na yun. Dahil gusto niya ng kapayapaan. Sino ba naman ang ayaw? Salamat. Si Pastor Briggs. Wala po akong kaaway sa ngayon. Kumbaga, wala po akong nakikitang kaaway talaga na literal po, na tao o nakikita. Parang, ako lang po. Okay lang po sa akin yung pamumuhay ngayon. Wala po akong kino-consider as kaaway pa. Okay. So, tama. Yung current na tanong kasi ngayon eh. So, tinitignan ni Pastor Briggs sa ngayon, wala talaga. Ba't hindi natin masabi? Baka bukas lang, meron na siyang kaaway. Si kapatid na, si Pastor Paul. Yan. Wala pong kaaway kasi po. Palakaibigan po ako at sobrang bira ko pong magalit. Okay, so siya. Wala siyang kaaway kasi kinakausap niya at nagkakaroon siya ng maayos na kasunduan sa iba at palakaibigan si Pastor Paul. So wala siyang kaaway. Ako po ay wala pong kaaway pero mayroon pong maaway sa akin. Pero mamaya na yung tanong ngayon. Pero ikaw wala kang kaaway. Wala pong kaaway. Oo. Pero wala talagang kaaway. Ano? Wala daw talaga. Sige. Ngayon, doon naman tayo sa likod si kapatid na Tepi. Ano po? Wala pong kaaway. Mukha lang. Mukha lang may kaaway, no? Pero walang kaaway. Ayan. Salamat. Ngayon, doon naman tayo sa nagtaas na mayroong kaaway. Si Pastor Chito. Paano nyo po na-consider ngayon yung kaaway nyo ngayon? Paano nyo nasabi na kaaway nyo ngayon, yung kaaway? Actually po, noon pa yun nung hindi pa po ako Kristiyano. Tapos ngayon naglingkod na ako sa Panginoon. Parang tumindi yung galit nila. Hindi ko nalaman kung galit pa. Masabi mong inggit. Against sila sa paglilingkod ko sa Diyos ba. Na invisible sila pero you know that they are there kasi nagpaparinig sila eh. Na kaya kinonsider sila kaaway kasi tinutuligsa nila ang paglilingkod ko sa Panginoon. Okay. Yan, sige. Mamaya natin talakayin niya ang part na maganda yan. Si Pastor Eugene, ano naman ang reason kung ba't kinonsider mo ngayon kaaway ngayon yung tinuturing mong kaaway? Nagkaroon po ako ng kaaway nung naging Kristiyano na po ako. Kasi kino-consider ko siya na kaaway. Pag sinabi kasing kaaway, parang ayaw mo siyang makasama, ayaw mo siyang makita. Kinagagalitan mo siya. Ayun po, minsan yung sarili ko, kaaway ko yung sarili ko kasi may mga bagay na hindi dapat sinusunod sa sarili at si Satanas din po. Hindi, sa tao. Yung sarili ko po. Sarili mo yung kaaway mo ngayon? Minsan. Minsan. Ngayon. Wala po. Di mo kaaway ang sarili mo ngayon. So minsan lang. Tignan natin kasi yung definition ng enemy. Kasi katulad ng iba na nabanggit ng iba yung tampo, iba yung inis, no? Kasi yung mga part na yun hindi enough yun para masabi niya na kaaway niya yung isang tao, no? Okay, mag-focus tayo sa tao kasi yun naman ang ating topic dahil yung sinabi ng ating Panginoon dito, siyempre sa tao, no? Nakapatungkol sa tao. Pag sinabi mo kaaway mo yung aso nyo, yung alaga nyong pusa, hindi yun yung pag-uusapan at tatalakayin natin. Nakakonsentrate tayo siyempre sa tao. At sa sinabi ni Pastor Eugene,
yung sarili niya as part ng kaaway, ano rin yun, isa rin yun sa totoo na i-consider na kaaway kasi tao rin yan, sarili rin niya eh, no? Ang meaning talaga ng kaaway is syempre yung nag-o-oppose sa iyo. Ganun lang kasimple. Lahat ng nagre-reject at nag-o-oppose sa mga mabuting mong gawa at nais mo, you consider an enemy. Even nga kahit na hindi maganda yung gawa mo eh. Kumbaga may plano ka at inoppose ng kahit na sino yan at kinontra yan, and that makes an enemy. Kaya nga napag-usapan ko yung China at saka Amerika. Kasi they opposed each other, lalo na pagdating sa business. Kaya meron silang war, pero hindi gera ng pakikidigma ng mga mga matitinding armas, kundi pera o yung trade, business. Ayan, talagang sila, harangan sila ng business, pahirapan sila ng krisis pagdating sa ekonomiya. So they both think na kinukonsider ng bawat isa ng bayan nila ay enemy, lalo na sa ekonomiya kasi nag-o-oppose eh. So yun ang definition by far ng enemy para makonsider mo na kaaway yung isang tao is yung nag-o-oppose sa'yo. Ngayon, naniniwala ba kayo na ang Panginoon ay may kaaway? O naniniwala kayo na ang Panginoon ay walang kaaway? Katulad ng iba sa inyo, walang kaaway. Ngayon, sino rito ang naniniwala na may kaaway ang Panginoon? Taas ang kamay. So, mga may iilan. Okay, 4, 5. Sino naman yung mga hindi nagtaas, naniniwala kayong walang kaaway ang Panginoon? Okay. Pero meron po, mga minamahal na kapatid. Yan muna natin tignan. Kasi, kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo to, kasi alam niya yung word na enemy eh. It's already defined, mga minamahal na kapatid, yung kaaway. Yan. Basahin natin dito sa Philippians muna. Chapter 3, verse 18. Pakipuklat nga ang inyong mga Bible. Sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 18. Yan. Sabi rito, Philippians chapter 3, verse 18. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. So yung word na enemy, meron kalaban. And actually, ang dami sa Romans, mababasa pa natin, chapter 5, verse 10, or Santiago, mas malapit, James 4:4. Punta tayo sa Santiago. Sa James, chapter 4, verse 4, sabi rito, kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mangang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Siyempre meron kasi may opposition eh. May someone na nag-opposite sa kagustuhan ng Panginoon. Yun ang definition ng enemy, ng kaaway. Okay. Ngayon, itong topic na to kaya ako sinabing mahirap. Dahil ito yung ginagamit ng iba na contradict. Kasi sabi rito, love your enemy, pero ang Panginoon may kaaway eh. Pero titignan muna natin, mga minamahal na kapatid, ang sitwasyon. Ang sitwasyon kung bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo to doon sa mga taong hindi mananampalataya. Tandaan natin, karamihan ng pinapangaralan ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung continuation ng pangangaral niya, yung Beatitudes, yung mga pagtitiis, yan, yung mga huling na pag-aralan natin, ito ay continuation kung paano natin makamit sa mundong ito ang pansamantalang kapayapaan, pansamantalang kasaganahan, na higit sa lahat, maging way ito ng pagkamit ng kaligtasan. Kasi, masasakop nito yung pinakamalaking responsibilidad ng Kristiyano. Ang mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi madali yun. Lahat naman tayo rito nagkaroon ng kaaway bago pa tayo magka-Kristiyano. Kahit sinabi mo, Pastor Paul, na ikaw ay pala kaibigan, may tinuring ka rin kaaway, di ba?
Kasi yung tanong ko kasi ngayon present eh. No. Actually dapat sa state natin ngayon bilang Kristiyano, dapat wala na talaga. Kaya maganda kung kayo ay walang kaaway, maganda 'yun. Kasi 'yan ang requirement ng Panginoon eh. Dapat pag sinabing iniibig mo ang kaaway mo, kino-consider mong wala kang kaaway. Niloloko lang natin sarili natin kung iniibig natin siya pero sa puso natin kino-consider natin siyang kaaway o opposite. No. O yung ang Panginoong Hesukristo kasi pag sinabi niya tong kaaway, nung time na kasi ngayon, mahilig ang mga Hudyo o kahit sino pa mang tao noon na gumante. No, gumante sa kaaway, gumante sa mga nag-o-opposite o yung adversaries nila, o yung kumakalaban sa kanila, o yung mga di sumasang-ayon. Ang tao laging retaliation yan. Ugali ng tao ang gumante. Kaya nasulat sa Old Testament, an eye for an eye, di ba? A tooth for a tooth. Minsan nagkakamali ang tao na intindihin yon. Ang iniisip niya na pag siya ay sinaktan, kailangan saktan din kita kasi yun ang sinabi sa Old Testament eh. Pero mali ang pagkakaintindi. Kaya itinalaga yon, mga minamahal na kapatid, is para sa justice. Tandaan natin, para sa hustisya. Ang hustisya hindi mo naman pwedeng kailangan kunin mo sa sarili mong kamay. Kasi paghihigante yon. Sabi sa Old Testament, hayaan natin na ang Panginoon ang gumante. Kaya yun ang una nating iisipin pag may mga nag-challenge siyang question sa atin ng ganito. Bakit sinabi dun sa Old Testament? Ganito, pag may kaaway ka, kailangan balik mo. Hindi tayo ang gagawa nun. Tinalaga ng Panginoon yun para sa mga judge, sa mga pinili niyang niluklok niyang nasa pwesto na manghusga, na ganun yung magiging pamantayan ng kabayaran sa pagkakasala niya. Sinabi ron, pinatay ang 7 baka mo, kailangan ibalik sa iyo na mas doble pa eh. Kasi yun yung batas na itinalaga ng ating Panginoong Diyos noon sa panahon ni Moises para magkaroon ng maayos na pamumuhay, ma-regulate ang kanilang pamumuhay. Ngayon, iba ngayon ito, no? Kaya dito rin pinanggalingan ng ating Panginoong Hesukristo. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopuotan mo ang iyong kaaway. Even sa Old Testament, makikita rin natin yung pinagbasihan niya ng ating Panginoong Hesukristo. Saan natin mababasa yon? Buksan natin yung Leviticus, mga minamahal na kapatid. Leviticus chapter 19, verse 18. Buksan natin sa aklat ng Leviticus. Alam natin ang aklat ng Leviticus, ito yung foundation ng kautusan eh. Chapter 19, verse 18. Teka, ako'y nasa Exodus na. Leviticus chapter 19, verse 18. Ang sabi rito, huwag kayong mangaghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Di ba? Ito rin yung foundation nung isa sa mga napaka-importanting commandments ng Panginoon. Kaya nasabi kong napakahirap nito kasi ito yung isang malaking chunk para magkaroon tayo ng pagkakataon sa kaligtasan. Lahat tayo rito naka-experience ng exam sa school. May technique kasi para makapasa sa exam. Aalamin mo kung ano yung pinakamalaking porsyento na dapat mong reviewin. Halimbawa, naalala ko nun, sa amin nun, may 3 category. May power plant, may industrial, at saka engine, yung internal combustion engine. Yung power plant nun, 60% siya ng kabuuan, tapos 20-20 lang yung dalawa. Kaya sabi ko, para makapasa ako, aaralin kong maigi itong 60% na to, itong power plant na to. Talagang dyan ako magpo-focus, dyan ko ibubuhos yung oras ko. Kasi pag at least ma-perfect ko yun at may makuha kong konting score doon sa dalawa, pasado na ako. Ganun ko si tinitignan. Ang kaligtasan, syempre hindi ganun. Ang kaligtasan, kailangan makomplete natin yung nais ng Panginoon. At itong malaking chunk na ito, yung love your neighbor as yourself, ay isa sa pinaka-malaki, no? Although mas malaki syempre ang ibigin ng Diyos. Pero magiging madali rin lahat
at mauunawaan natin kung ano ang tunay na pagmamahal sa kapwa kung sisimulan nating mahalin natin yung mga kumukontra sa atin, yung mga adversary. Tuloy natin yung verse na binabasa natin. Balik tayo rito. Sabi dito sa verse 44, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idilangan ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ito na pala, Pastor Chito. Dito na pala yung kasagutan dun sa ano. Sige, may katanungan po kayo. Meron po kayong ano. Bilang Kristiyano po, no, di ba po pag ang mga, tulad po na nabasa natin sa Santiago 4:4, yung mga ngalunya, ito po ay pakikipag-away sa Diyos. Hindi mo ba dapat na tayong Kristiyano ay kaaway din natin kung ano yung kaaway ng Diyos? Ganun po ba yun? Ay mga gawang kasalanan po. Maganda po yung tanong nyo. Yan, okay. Medyo titignan nating maigi. Kasi ang Panginoon, pag sinabi niya ang kaaway niya, i-eradicate niya yan eh. Katulad noong sa Kanaan. Yung 7 lahi, Jebusites, Canaanites, yung lahat ng mga matitinding lahi na ayaw ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon, eradicate. Patayin lahat. Yun ang kautusan niya eh, no? Pero hindi ho natin pwedeng kunin yung batas na yun sa panahon yun at patayin natin yung mga mangungalon niya. Kasi hindi po siya magiging applicable. Pero ang nais ng Panginoon, itatakwil natin yung gawa. Yun po yun. At ang pangalawang punto na nais kong tignan natin pagdating sa kaaway, ang kaaway po ay hindi nakapokus sa tao. Ang kaaway po talaga natin ay yung kadiliman. Si Satanas ang kaaway natin. Basahin po natin sa, I think nasa Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Okay, ito po yung isang definition ng dapat ng kaaway. Ano? Kasi kung ang Panginoon may kaaway, meron din tayong kaaway. Pero ngayon tatalon tayo hindi sa tao. Tignan natin sa Efeso chapter 6 verse 10 to 12. Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Sabi rito, sa katapus-tapusay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. 11. Mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Laman at dugo is yung tao yun eh, no? Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya tama ang ating Panginoong Hesukristo. Mamahalin mo talaga yung tao. Pero hindi mo mamahalin yung ginagawa niya. Katulad sa iglesia, ang kautusan ng iglesia, yung katulad niyan, pangangalo niya, talagang ano yan eh, kasalanan yan at isa yan sa mga kaaway, no? Kaya galit na galit ang Ezra, Nehemiah, nung pati kahit mga church leaders noon ay nagpapalit-palit sila ng asawa. Talaga namang, I would imagine yung ano, kasi doon pa lang sa standard ng Panginoong Diyos noon sa Old Testament, same na standard din naman yung kasamaan na ginagawa. Ayaw ng Panginoon yun. Tinuturing niyang kaaway yun. Kaya ang iba sa mga iglesia ngayon, tinatakwil talaga yun. Talagang tinatanggal yun. Yun yung isang part ng pagdidisiplina eh. Pero bago humantong doon, syempre, nandun yung, sinabi rin yan sa Corinthians, part yan ng pagmamahal mo sa iyong kaaway. Na kausapin, disiplinahin, yan ay on the process. Pero hindi ibig sabihin yan, yung kaaway na dapat nating tignan para itakwil, hindi natin pwedeng gawin yan sa tao. Ayaw ng Panginoong Hesukristo yan. Gawin natin yan sa gawang kadiliman. Ayun. So ngayon, nagkakaroon kayo ng idea, Pastor Chito, lalo na nung sinabi mo, yung umuusig sa inyo eh, no? Ayan, sinabi kasi rito yan eh, no? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idilangin ninyo ang sa inyo yung nagsisiusig. Minsan totoo, ano yan eh,
bugso yan ang damdamin mo sa mga talagang tunay na nananampalataya at talagang committed. Tapos minsan naiinis ka pa, lalo na pagka mag-anak mo. Kamag-anak mo pa yung siyang kukontra sa'yo. Dapat siya yung basta makakaunawa kasi malapit na yan, kadugo mo na yan. Pero minsan siya pa yung magkukwestiyon sa pananampalataya mo. Yun. Magkakaroon tayo ng pagkakamali pag pinangunahan natin yung bugso ng damdamin. Parang si Pedro lang yan nung si Jesucristo ay dadakpin Talaga namang willing siya magpakamatay pero minsan front lang yun dahil dala ng damdamin. Pero pag nandyan na, kita mo, pinagkaluno niya, di ba? 3 beses kasi sa takot. Minsan, yung damdamin natin, tinuturuan din tayo ng Panginoon kung paano natin i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Kasi maglilid ito sa galit. Kaya ayaw ng Panginoon na may kaaway tayo kasi maglilid siya. Sunod-sunod na to. Kaya kung i-elaborate nating maigi ang pagmamahal sa kapwa, yan, katulad yan. Kung ilalagay natin, mga minamahal na kapatid, ang prerequisite ng kaligtasan. Sino ba naman ang ayaw nito? Kaya nga tayo nagpapagal. Kaya nga inaabot tayo ng ilang taon. Sama-sama, naglilingkod sa Panginoon, umaawit. At ina-apply lahat ng mga naririnig natin sa mga pastor, sa mga tumatayo sa pulpito, na mga galing sa salita ng Panginoon dahil ito yung ultimate na goal na gusto natin, ang kaligtasan. Dahil malinaw sa atin na temporal lahat ang naririto sa lupa. Ngayon, paano makamit yan? Siyempre, marami yan. At isa rito sa tinatalakay natin ay yung mahalin ng kapwa. Gaya ng ating sarili. So, paano natin hihimay yan? Marami rin yan. Ngayon, isa sa tinatalakay natin ang mahalin ng kaaway. Yan. Pero ngayon, nalinawan sa atin na ang kaaway ay siyempre, yung kukonsider natin kaaway, yung mga gawang masama, yung espiritu, yung si Diablo, na minsan nahihikayat niya yung ibang tao. Na minsan yung tao, ang tingin natin, siya na si Satanas. Pero kung tutusin, hindi yun ang gustong makita ng Panginoon. Kung paano ang Panginoong Hesukristo tinignan niya ang mga umuusig sa kanya na kaibigan. Alam niyo ba yun? Isipin niyo, dadamputin na si Hesukristo ng adversary niya. Alam mo ba ang tinawag ng Panginoong Hesukristo sa kanila? Friend. Di ba? Kaibigan. Babasahin natin dito sa Mateo. Ito, sa screen na lang. Matthew chapter 26 verse 50. Sabi rito, "And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they and laid hands on Jesus and took him." Ito na yon. Matthew chapter 26, patapos na ito. Ito na yung ipapako ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung titignan nyo, yung dadampot sa Kanya, yung kumukontra sa ating Panginoong Hesukristo, anong tinawag ng ating Panginoon sa kanila? Kaibigan. Sa ibang Tagalog version, hindi nyo makikita, no? Hindi pa yata nila na-convert, lalo na sa King James Version. Pero sa inyong Tagalog, makikita nyo ba? Hindi, sa mga mabababaw na English ngayon, may nilalagay na silang kaibigan. Pero yung ibang term wala. Pero sa Matthew chapter 26:50, yan, friend. Pero pag meron kayong Bible dictionary, hanapin nyo lang yung word na friend sa New Testament, marami kayong makikita na si Hesukristo, tinawag, iba sa iyo? Kaibigan, no? Sa ibang versions. Iba kasi, makikita nyo, maaring wala. Kaya yun maganda sa nagsasaliksik ng iba-ibang mga translation din. So isipin nyo mga minamahal na kapatid, walang kaaway ang Panginoon. Kasi yung dapat na ituring niyang kaaway, yung mga kumukontra sa Kanya, ang may tawag niya, kaibigan, friend. Ayan. So, ganun mga minamahal na kapatid, no? Start tayo doon. So, makikita natin yung magandang aral dito. Na pag may nag-uusig sa atin, pinaka-best, pinakita ng Panginoon yung pinaka-best ay idalangin natin yung mga nagsisiusig sa atin. At ibigin natin ang ating mga kaaway. Verse 45, sabi rito ng chapter 5 ng Matthew, "Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit." Kaya prerequisite siya, di ba? Sabi rito, "Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap." Isipin nyo, ang pagmamahal ng Panginoon. No?
kahit naman kay Satanas na kaaway niya, binigyan niya ng chance eh. Binigyan niya ng chance. Kaso pinili pa rin talaga ni Satanas ang hindi. Kaya siya ay na-judge na. Siya ay talagang wala na. Di ba napag-usapan natin kung magbabago pa si Satanas? Hindi na eh. Nausgahan na siya eh. Pinangatawanan na ni Satanas yung kanyang pinili. Pero binigyan siya ng Panginoon. Katulad ng tsansa na binibigay ng Panginoon sa atin, binigyan din niya, lalo na mga anghel, ng tsansa para bumalik sa Kanya at magbago. Pero ganun na, ito na yung sinabing kaaway talaga ng Panginoon. Kasi nag-decide na talaga siya na si Satanas na hindi na magbabago. Kaya nireveal ng Panginoon sa atin yung end of days, yung mga mangyayari. At mangyayari na yan, part na yan, na maibubulid na si Satanas sa impyerno kasama ng kanyang mga mahihikayat. Kaya pinaglalaban natin yon na hindi tayo mahikayat ng mga ganitong gawang masama. Ang ganda ng mahalin ng kaaway kasi at sa ganitong punto ng ating katayuan bilang Kristiyano, may exercise natin, may uunawaan natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng Panginoon. Minsan kasi may mga bagay na kahit na naririnig lang natin sa salita ng Bible, pero kung hindi natin gagawin, mahirapan tayong maramdaman. Masarap ang mahalin ng kaaway. Totally. Yung kumukontra sa'yo, pagbibigyan mo, magsisimula yan sa maganda sinabi ni kapatid na dead kanina eh. Kasi gusto niya ng kapayapa. Ba't ko i-stressin yung sarili ko? Nakuha niya yung formula na magparaya o magpaubaya para magkaroon siya ng kapayapaan. Sinabi yan sa Korinto. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 6 verse 7 kung hindi ako nagkakamali. 1 Corinthians chapter 6 verse 7. Paki-check nga. Pakibasa, Pastor Eugene naman. Magbasa, malapit ka sa mikropono. 1 Corinthians chapter 6 verse 7. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkakaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Ayan, di ba? Actually, yan yun. Kung ginagawa ni kapatid na dead yung ganon, maganda yun. At kung ginagawa ng bawat isa, kaya wala silang kaaway, kasi ginagawa nyo itong formula na yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7, mabuti yan. Minsan, palagpasin mo na. Kung minura ka, kung ano man yung ginawa sa'yo, masakit, hindi ka nag-retaliate. Pero sa loob mo, para kang nagagalit na. Pero nabasa mo yung verse na yan, ayaw mong magkaroon ng kasalanan, ayaw mong magkaroon ng kaaway, o kung kaaway ang tingin sa'yo, pero gusto mo siyang mahalin bilang kaibigan, yan ang isa sa mga formula. Talagang kailangan, practice, magparaya ka, hayaan mo na. Ipanalangin, yun nga maganda sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ipanalangin mo kasi magkakaroon ka ng kapayapaan. Dito naman sa verse 45 na ito, kasi pantay ang pagmamahal ng Panginoon dahil yung tsansa yung pinag-uusapan natin. Pinagkakalooban niya tayo ng tsansa at yung tsansa na yun, nakakatuwa na karamihan sa inyo natututunan yung magkaroon ng walang kaaway kundi mahalin ang mga umuusig sa bawat isa sa atin. Kaya Pastor Eugene, yung sarili, mahirap talagang kaaway yan. Pero ang solusyon lang din yan, sarili mo din yun. Kasi ang Panginoon, yun din ang gusto niyang ma-practice natin . Yung formula na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na to, hindi niya gagawin. Kailangan tayo ang gagawa. Dinemonstrate lang ni Jesus Christ kung paano gawin, pero kailangan nating mismo tayo yung buhatin din natin yung krus na binigay niya sa atin na sadyang hindi naman mabigat na kayang-kaya natin. So, yun yung ongoing tayo sa ating buhay. Verse 46 ng chapter 5, sabi rito, sapagkat kung kayo'y iibig, sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Iyan. Kaya minsan madaling mahalin ng kapwa dahil yung kapwa mo minamahal ka. Pero kung paano mo mamahalin ang kaaway mo, maganda itong verse na ito . Kasi hindi lang yung mga bumabati sa'yo, yun lang ang babatiin mo kasi binabati ka. Pero truly, ang sarap kausapin ng mga taong tinatangkilik ka.
pero subukan mo na kausapin yung mga taong parang ayaw sa'yo. Yan ang maganda. Yan ang challenging. Di ba? Masarap pag ikaw ay binabati. Kaya minsan binabati mo rin siya kasi meron kayong mutual understanding. Pero ang utos ngayon ng Panginoon, hindi na ganun. Kasi para sa Panginoon, no bearing yan. Kasi ginagawan mo na maganda yung kapwa mo. Kasi ginagawan ka rin naman ng maganda eh. Yun ang sabi na, ganun natin i-explain itong verse na ito. Iibigin mo lang yung umiibig sa'yo eh. Anong ganti? Paano ka magkakaroon ng puntos sa akin? Sabi ni Jesucristo o ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Kahit nga mga makasalanan, ginagawa daw yan eh. Di ba? Kasi mga makasalanan, ganyan. Kahit nga sa politiko ngayon, di ba? Ganyan, parang palit-palitan lang ng tutulungan kita kasi pag nanalo ka, tutulungan mo rin naman ako. Kahit na yung ginagawa, hindi maganda. Yan. Ganyan lang din yung explanation. Kaya, challenging. Ang maganda, natutuwa ako rito. First step nito, way back sa mga panahon na pagkatapos ng pananambahan, may mga kapatid na minsan ayaw pang makipagkamay sa'yo o naghihintay. Pinupuntahan ko yung mga ayaw makipagkamay. Yun yung inuuna ko. Kasi yun yung magandang practice. Na from the start ba, iibigin at babatiin mo? Babatiin mo lang ba yung bumabati sa'yo? Hindi. Batiin mo yung mga hindi bumabati sa'yo sa church after ng service. Unahin mo sila. Magandang practice yan, mga minamahal na kapatid. No? Unahin mo yung mga kapatid na minsan nagpapabebe, parang ayaw pang batiin ang kapatid na gusto pang silang batiin. Pero gawin mo yun. Do it. First step. Then later on sa mga ibang bagay, pag ikaw ay nasa trabaho na, magiging magaan. Kasi mas hostile ang environment pag nasa labas. Pag nasa eskwelahan ka, pag nasa trabaho ka, pag nagdi-deal ka sa ibang tao. Pero syempre, mas pangit naman kung ang deal mo sa ibang tao, lalo na sa trabaho, mas may care ka pa kaysa naman sa kapatid. Mali naman yun. Sabi nga sa Bible, unahin mo yung kapatid mo sa iglesia. Nandun yung priority. Di ba? Makikita natin yung standard of living na gusto ng ating Panginoong Hesukristo. At napakasarap sa pakiramdam. Nung ginawa ko yun, ang sarap sa pakiramdam. Kasi wala kang guilt feeling. Kasi sa pakiramdam mo, tinuturuan mo yung sarili mo, parang ayaw lagi akong batiin ito. Batiin ko na nga kaya siya. Yan. Sarap sa pakiramdam na paglabanan mo yun. Wala kang kaaway, pero later on, magkakaroon ka ng ganung damdamin, which is worse than enemy. Kasi magkakaroon ka ng galit sa kapatid mo pa, lalo na kung kapatid mo sa pananampalataya. So makikita natin yung ang ganda ng nais ng Panginoon para tayo matrain palalo at maunawaan natin kung paano mamahalin ng kaaway, hindi lang sa salita. Hindi lang masabi natin na, wala akong kaaway kasi lovable ako eh. Hindi, kasi may darating talagang tao sa buhay natin na mahirap ibigin. Pero ang gusto ng Panginoon, mahalin natin siya. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Pag hindi natin ginawa, wala. Yung chunk para makapasa tayo sa kaligtasan, mahirapan tayo. At mahirapan nating mahalin ng Panginoon. And vice versa. Meron, nakapokus lang sa Panginoon, hindi naman mamahalin yung kapwa. Hindi, mahirap din. Hindi rin papasa yun. Ang papasa lang sa exam. Kasi yun, pero sa kaligtasan, kailangan perfect siya eh. Kailangan ma-weigh natin, magawa natin ayon sa standard ng Panginoon para talaga tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. At magkaroon na tayo ng buhay na payapa habang tayo ay naglilingkod at nagpapagal. Verse 47 ng chapter 5. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hentil? Ayan. Kaya nga, di ba, lagi natin pinapractice pag may bago tayo sa iglesia. Yun yung magandang lagi nating kukumustahin, kakausapin. Ayan. Kasi ginagawa na ng mga hintil ito, mga batiin nila yung kanilang mga common friend o yung kanilang circle of friends or circle of brothers and sisters. Di naman kasi mawawala talaga yan. Alam nyo lang, ang advantage natin, maliit lang kasi yung iglesia, maliit lang ang mga miyembro, kaya intact. Pero pag dumating yung panahon at loobin ng Panginoon na madami, isa yan sa magiging problema ng church. Kahit sa Old Testament, kahit sa panahon ni Jesus Christ, nung sobrang dami, may grupo-grupo din. Pag napag-aralan natin ang buhay ni Apostol Pablo, talagang hirap din sila Apolos, lahat ng mga nangunguna sa church, sila Timoteo, kasi wala, naggrupo-grupo na eh. Naghanapan na ng kanilang
magiging kasundo. Kaya ang Panginoon gumawa ng standard na batas na ito na mahalin natin hindi yung mga bumabati lang sa atin, yung mga tumatangkilik lang sa ugali natin. Mahalin din natin kahit yung ayaw tayo. Ipakita natin na may care din tayo sa kanila. Yun yung magandang step moving forward para ma-attain natin yung mahalin ng kaaway. It's good wala tayong kaaway, pero baka hindi rin maganda na hindi rin natin minamahal yung tinuturing tayong kaaway. Ito naman kasi yung isang side naman 'di ba? Mga binanggit niyo wala kayong kaaway. Pero kayo ba naniniwala na may tinuturing kayong kaaway? Sino rito? Itaas ang inyong kamay. Ako nakataas na ako. Kasi sa trabaho walang may mga tumuturing na sa aking kaaway kasi pag yung mga gusto nila hindi nasusunod o hindi Ayan. Yes. Ano yun You cannot please everybody, sabi nga. Part yun. Kaya ako nakangiti kasi mayroong solusyon na ibinibigay ang Panginoon is yung still, lapitan pa rin natin. May question kayo? Magandang topic to. Kasi paano, Kuya John, yung tipong ayaw ka talagang makita. Ikaw na mismo yung lumalapit. Diba? Ilang beses na rin natin napag-aralan yata ito sa Bible study. Pero mayroon ba kayong sa tingin nyo kung ano ang dapat gawin? Sige, sa mga pastor. Tanong tayo. Pastor Eugene, binibigay mo na yung mikropono. Ikaw tatanungin ko. Halimbawa, tinuturing kang kaaway, pero syempre, gusto mong gawin ito Nangyari na ba sa iyo yun? May ganun ka bang experience na meron kang, sige, pwede mo bang i-cite kung ano yung sitwasyon nun? Sa yung mga guard. Mga guard po sa school. Tinuturing na akong kaaway kasi sabi ng isang guard, bantayan mo yan, yung estudyante niyan. Makulit yan Di yan sumusunod. Laging ganun po, laging pinag-iinitan na ako. Pero ang ginawa ko lang po is sumunod na ako sa mga gusto nila. At ningitian ko na po, tas naging tropa na yung guard. Naging kaklose mo na. Ayun, isang success story na sinare ni Pastor Eugene. Na meron siyang tingin niya, nakaaway siya. At makikita mo naman, halata mo naman, malalaman mo naman kung hindi ka gusto ng isang tao, ayaw ka niya. Then later on, ginawa mo lang yung tama, sumunod ka dun sa nais nila as pagiging guard, and then later on, nagkaroon lang ng laging ngiti. Ito nga yung meekness ito yung kanina pinag-aaralan. Sabi ko, meekness, maging lagi ka lang masayahin. Huwag mong ilayo yung sarili mo sa iba. Ayan, part yan ng pagiging meekness Hindi tayo matututong magpakumbaba kung wala rin yung pagiging maamo o yung meek. Ayan, part ng prerequisite yan. Ay si kapatid na Joanna, ikaw kapatid na Joanna, meron ka bang tinuturing sa tingin mo na may ibang tao na kaaway ang tingin sa'yo? Siguro po ito na lang po. Marami na po Sige, pero meron pa akong classmate nung high school. Kasi po nung grade 10 ako, siguro po naging isa sa mga characteristic ko is tahimik lang po. Hindi lang halata, pero tahimik po ako sa school. As in, ang nakikipagkaibigan lang po ako sa mga lumalapit sa akin, mga ganun po. And then meron pa akong dahil nga po tahimik lang ako sa school noon, meron isang circle of friends po sila na ewan ko po kung siguro dahil naiinggit, may part siguro na naiinggit sila dahil nag-excel po ako sa school noon. And then parang ang lagi nilang dating sa akin, actually nabubuli nila ako noon dati. Pero dahil nga siguro meron din po akong circle of friends na mga kuya po, ito po yung mga classmate ko na mga medyo age na matatanda na po, mga kuya talaga, na pinagtatanggol po nila ako. Parang ako yung bunso nila nung high school. Grade 10 po ako noon. And then hindi ko po sila pinapatulan. Meron po akong classmate na lalaki na siya yung parang taga-sangga po. Parang magpo-post siya sa Facebook na ganon, pinagtatanggol po nila ako. Pero hindi ako talaga pumapatol sa kanila. And then, last quarter po, naging kaibigan ko po sila. Yung mga nambubuli sa akin, naging kaibigan ko po sila. Kasi, parang naintindihan nila yung part ko na dahil meron na naman silang bagong bagong binubuli, pero hindi ako kasama sa nambubuli po. Parang meron silang nakita na mas hindi nila gusto yung ugali.
Kaya siguro po ang naging way ko na lang po doon na hindi ko sila pinatulan. Dahil binubuli nila ako, hindi ko rin po sila binubuli. Meron namang pong recent na sa trabaho po. Okay. Dito po sa school. Meron po talaga, siguro talaga sa isang environment, meron po. Mawala yan. Siguro dahil po, ang una po talaga kasi, dapat ilalagay po nila ako sa lower grade po. Dahil nga daw po, para isang preparation lang, isang grade level lang. Kaso po, sabi ng vice principal, baka daw po ma-pressure ako. Kasi nga lower grade, mga bata yon, ang hirap i-handle po. Tapos, kung bibigyan ako noon, mag-a-advisory class ako. And then, ang ginawa nung co-or namin, siguro nakikita na medyo close po ako sa co-or namin kasi pares po kami nang pinag-graduatean ng school. So, sa Kabzo din siya galing. And then po, nilipat nila ako sa mas higher level po. Tapos yung isang na yon, dati siyang substitute teacher sa State Field na naging regular teacher na ngayon lang ding year po, kasabay ko po. Siya inilagay sa lower level. And then parang ewan ko kung parang nagtampo siya or siya kasi nga po ako yung bagong-bago pa lang, inilagay nila sa higher level, parang ayaw nilang pahirapan. Kaya ayun po. Tapos one time, isa yung co-or ko po, may binigay siya sa akin 3 rim ng colored paper. Sabi sa akin ng co-or ko, paki-divide. Siyempre po, sinunod ko po. And then, hinila po sa akin. Hinila nung isang teacher na yon, yung dating sub na regular teacher na din. Nakaramdam po ko na, gulat ako. Parang, hindi ko alam yung i-react ko po. Ang ginawa ko po, after nun, binigay ko na lang po lahat. And then siya na lang, sabi niya kasi sa akin, ako na yan, umupo ka na, ganon. Sabi ko, hindi ko po talaga alam i-react ko nun, pero dahil nga bago lang ako, dapat maging mabait ako, hindi ako papatol sa mga ganon. Sabi ko, sige, binigay ko na, umupo na lang po ako. And then after nun, sabi ko, maglalaylo ako kasi halimbawa po, parang nasaktan kasi ako sa damdamin ko nun para hindi po ako mabigatan or magkasala, hindi ko na lang po siya pinapansin. Kapag halimbawa po pasok ko sa school, mag-good morning ako sa mga katabi ko po na paano. Pero halimbawa dadating siya, tahimik lang ako, nakataano lang ako, hindi na ako babate. Pero dahil po naging practice ko na yon, siya yung bumabati sa akin. Ngayon po, dahil nga binati niya na ako, binabati ko na rin po siya. At parang naging way na rin po namin na nakakapagkwentuhan na kami, mga ganun po. Siguro ganun po yung way ko para at least hindi ka po makapagtanim ng galit sa kanya. Ganun po. Okay, amen. Maganda yun actually. Kasi mga minamahal na kapatid, kailangan talaga, sabi nga, hindi natin makokontrol ang damdamin ng iba. Hindi natin, never, mahihirapan tayo. May sariling desisyon ng bawat tao Pero ang kaya natin kontrolin, syempre, yung sarili natin. Kaya nga ang Panginoon nag-utos para sa ating lahat di ba? Para sa ating lahat. Para tayo yung dapat na mag-adjust. Yun. So, another success story. Si Pastor Jerry, paano mo i-handle yung mga ganyan adversaries sa'yo? Sa akin din po, meron din akong naging siguro hanggang ngayon kaaway pa rin siguro ako nun. Kaaway ang tingin sa'yo. Oo. Po kasi sa trabaho din po, pero yun naman po ay isang kliyente namin. Talagang yung kumbaga hindi na magaganda yung mga sinasabi sa akin na front of desk. Siyempre ikaw yung nasa front of desk. Lahat ng bagsak na hindi magagandang mga salita is talagang salong-salo ko. Talagang yung mura, lahat, nandiyan na lahat. Talagang, ako yung tipo na kapag pinagsasalitaan, kahit nga nanay ko, pag pinagagalit ako, natahimik lang talaga ako Ako yung tipong naka-zipper lang talaga yung bibig ko. Talagang lahat, siguro 30 minutes niya akong pinagsasalita ng hindi magaganda, mga ganyan. Tahimik lang ako hanggang wala Meron pa akong isang narinig sa kanya. Sa sobrang galit ko sa'yo, napapanaginipan na kita. Kumbaga, parang on dahil na yung galit niya sa akin. Medyo sa part na natatawa na lang ako sa sarili ko na meron pala akong kaaway na meron palang nangaaway sa akin na gano'n na yung turing sa akin. Yun, may lumapit na sa akin yung hindi naman yung pinaka-manager, lumapit na yung isa kong kasama na
punta ka na dun sa likod. Tapos siya na yung nakipag-usap. Tapos, after nung nakaalis na yung kliyente na yun, nagtatawanan kami kasi sabi niya sa akin, sa lahat ng nakilala niya, ako lang daw yung sobrang timpi yung na kahit na yung sinasabi ng isang tao sa'yo. Nandiyan ka, tahimik ka lang. Siguro yun para sa akin naging kumbaga bala mo doon sa isang tao. Tama yung laging sinasabi ng mga kapatid yung mga pastor na pagpipigil sa sarili talaga. Alam mo, naalala ko kasi yung sinabi ni Lola na hindi naman masamang, ay talagang sa point ng buhay na magkakaroon ka ng kaaway, kagalit, mga ganyan. Pero wag na wag mo silang, yung papatulan. Makasalamuha mo siya, mas maganda. Makasama mo siya, mas maganda kahit kaaway mo siya. Hanggang sa dumating yung point na mawala na lang. Ayan, na magkaayos at maging Pero siya kasi nawala sa list ng kliyente namin ng galit na galit pa rin sa akin. So hindi ko alam kung hanggang ngayon ba galit pa rin siya sa akin. Pero ako, para sa akin, masaya ako kasi hindi ako nagkasala sa point na yon dahil sa pagpipigil sa sarili. Okay, amen. Yan, magandang practice yan. Tama yung sinabi ni Pastor Jerry. Kaya sabi ko sa inyo, kung babalikan natin yung list natin, napakadaming way para talaga ma-attain. Kumbaga sa puno, napakadami pang sanga. Kung itong pinag-aaralan natin, isa lang ito sa sanga, pero malaking sanga ito, no, na kailangang maunawaan natin na iningitian na lang ni Pastor Jerry later on. Maganda 'yon, no. Pero siyempre kailangan yung damdamin mo. Hindi naman ngiting aso. Iba rin kasi yung ganun. Kakangiti ka nga pero sa deep inside. Pero pag na-practice lalo natin yung loob, at which is I think si Pastor Jerry napapractice niya kasi wala siyang kaaway Makakatulog siya ng mahimbing. Yun lang naman ang pag gising ka pa ng alauna na nanggigigil ka sa isang tao, ay ibig sabihin nun wala kang kapayapaan. Siguro na-experience sa ating lahat yung mga ganyan. Lahat yan. Kaya nga napakaganda, sabi ko nga, at this situation natin, natutuwa naman ako na nakikita nyo na kung paano nyo dapat gawin yung inuutos ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Si Pastor Arthur, paano nyo po inihahandle yung yung mga adversaries? Tinitingnan yung kaaway, ang kaaway ang tingin sa inyo. Palagay ko ay hindi ako makakasagot niyan, pero may katanungan ako. Okay, sige po. Hindi ako makakasagot diyan sa katanungan mo. Pero may katanungan ako. Apo. Ay, ewan ko kung paano mo sasagutin ito, po. Si Lord po ang sasagot, hindi po ako. May mga kaaway ng Panginoon, mga tao. Gusto mong aralan siya, lumapit ka. Hindi niya tanggapin. Lumapit ka pala, nakita ka na ayaw ka na niya papasukin. Sinabi ng banal na aklat, pag hindi tinanggap ang Panginoon, ipagpag mo ang iyong sandalyas sa Kanya at iwanan mo. Ngayon, dahil kaawa niya pa rin, gusto mong ilapit siya sa Panginoon. Pero nagsarado na ang pagpag mo na iwanan mo. Paano mo ngayon gagawin na siya ay nilalapit? Yung kasunod niya nasa Matthew chapter 6 tayo. Patapos tayo ng chapter 5. Yung kasagutan niyan, Pastor Arthur, ay nasa chapter 6. At sige, yun ay panalangin. Panalangin. Yes, panalangin. Oo. Naniniwala tayo dahil sinabi niya panalangin. Pero nangamatay na lang yung pinapanalangin mo, hindi pa siya nagbago. Yun na po yung para sa Panginoon. Yun na po ang way ng Panginoon. Ang importante, ginawa niyo po yung way niyo. Buhay pa at hindi na sinarado yung pagitan para maihatid mo, baka may pag-asa pa. Hindi po, sila nga po yung umaayaw Oo nga. Wala na po tayo. Pero hindi man nangangahulugan dahil tao lang yan Pag patuloy mo siyang nangyayari sa atin. Hindi po. Patuloy lang. Maraming inaaralan na. Sinabi ng ating Panginoong ayaw niyang tanggapin po. ang Pero sa kalaunan, natapik ang Panginoon sa kanyang puso, tinanggap niya. Di po. Bakit po sasabihin ng Panginoong Hesukristo na ipagpag nyo ang inyong mga alikabok sa paa nila? Sa tingin nyo, bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo yon? Sa tingin nyo, bakit?
Kasi gusto niya pabayaan nyo na. Yes. Pabayaan nyo na. At hindi yun yung way na yun. Ang gusto ng Panginoon, jump tayo sa ibang way. Yun yung ipanalangin. Hindi kasi ganito po yan eh. Katulad nung sinagot po ng ibang mga kapatid natin. No? Sa tingin mo ba, Pastor Jerry, kung yung nagbubunga nga sa'yo, pinilit mong magbunga nga ka, magiging okay ba kayo? Hindi, di ba? Ang ginawa niya, tumahimik siya. Si kapatid na Joanna, kung pinatulan mo yon, kapatid na Joanna, yung ganong ginagawa niya, sa tingin mo magiging okay kayo ngayon? Hindi rin. Si Pastor, baka nakakulong ka na. So, sabi niya, baka nakakulong na ako. Yun yung sarado na sinasabi. Kasi sinaraduhan nila kaya magbigay ka ng time sa part na yun. No, kaya ang ibig sabihin yan, mga minamahal na kapatid, pag sinabi ng Panginoong Hesukristo na pabayaan natin. Inutos niya yun eh. Kung yung panalangin, ang kasagutan niya, huwag mong hahayaan na siya ay alukin at alukin. Opo, tama naman eh. Panalangin. Opo. Kaya yun po yung binanggit ko kanina. Ibig sabihin, may aksyon na ginagawa ka pa rin. Hindi lang aside from Oo panalangin. naman. Wala naman po akong sinabi na wag dating action na gagawin mo. Opo. Oo. May literal pang action na gagawin mo. Opo. Otherwise, kung wala kang literal at iano mo na. Pag laging kumatok ka araw-araw ayaw na nga niya. Kung may baril yan, bigla kang binaril dahil sobrang kakulitan mo. Dinapahama ka pa. Sabi na nga Panginoon, one time pag hindi ka tinanggap pagpag mo Oo. Marunong pa ba tayo sa Panginoon? Sasabihin ko, hindi Lord, mali ka. Kasi makukuha ko rin yan ng tiyagaan. Sinabi naman sa James, na kung ang walang gawa ay patay. Maski pa nung pananalangin mo ng hindi. Ang nananalangin po ay gawa. Kung wala kang gawa, yung pananampalataya mo, ang pananampalataya mo sa pamagitan ng panalangin ay mabago. At kung wala ka namang gawa, ay patay pa rin yan. Kaya may kasamang gawa. Yes, ang nanalangin po ay may gawa. Yan po yung sa chapter 6 na matutunghayan po natin sa susunod na pag-aaral. Kasi yung nananalangin ay gumagawa na ang Panginoon nun. Yes. Opo. At yun yung part na ginagawa mo rin, ang ipanalangin yung kapatid na merong hope, mayroong kang pag-asa na siya ay madala. Pero syempre, yung way na ng Panginoon, kasi ginawa mo na yung way mo Parang yung inutos niya, yung mga ngaral. Dalawa kayo punta kayo sa bahay-bahay. Pero pag hindi kayo tinanggap, pagpag nyo na. At dumiretso na kayo. Pabayaan nyo na sila, di ba? Sabi. Matthew chapter 15 verse 14. Bibigyan ko kayo ng mga ilang word na may sinabi ang Panginoon, pabayaan. Pabayaan. Tingnan nyo Matthew 15:14. Pakibuksan nyo po ang Bible nyo, Pastor Arthur. Matthew chapter 15 verse 14. Para ang nag-aaral ng salita ng Panginoon ay may gawa. Oo. Okay. Nakikinig ako. Pakibasa nga po para sa kay Pastor Arthur ay marinig niya. Matthew 15:14. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Sinabi ba ng Panginoon sumama ka sa hukay? Sige. Hindi pabayaan niyo sila. May sinabi naman ng Panginoon sa Biblia Diba? sa salita ng Panginoon. Kung ang isang kaluluwa nawawala sa iyo, hanapin mo. Hanapin mo. Yung kaluluwang pong naliligaw na yon, naligaw siya at may pagkakataon pa. Ang pinag-uusapan po nating kaluluwa na tumanggi sa Panginoon. Ibig sabihin, binigyan niya ng kahalagaan ang nawawala. Paano pa kung yung wala sa kanya? Kaso, higit mong ito po ay tumanggi na sa Panginoon. Ibig sabihin, ay nandoon yung action na ginagawa mo. Hindi mo lang pinapanahan, kundi hinahanap mo. Oo nga, pinuntahan nga po di ba? Kaso pinagsaraduhan ka Tapos pinuntahan mo pa ulit, pinagsaraduhan ka ulit. Pinagsaraduhan ka, pero not all the time. Pagsasaraduhan ka naman. Kasi darating araw, masalubong mo siya. O baka naman makita mo at ma-meet mo. Kasi kung minsan marami ang way kasi ng Panginoon, hindi ko mo sinaraduhan ka hanggang doon. Wala naman po akong sinasabing wag nyo nang gagawin. Pero maraming way ang gagawin ng Panginoon na hindi ganun lang sa harapan ng kanyang bahay. Opo. Pwede rin sa labas, ma-meet mo siya, maistoryaan mo siya. Sabi nyo kanina, namatay na. Sabi nyo kanina, namatay na.
Paano gagawin? Hindi nga. Namatay na po. Halimbawa, namatay na. Ituloy po natin yung example nyo kanina. Oo. Namatay na. O ano po? Hindi, kung wala Nagkulang po ba kayo? Hindi. Kung namatay na, wala na tayong magagawa. Di wala nga tayong magagawa. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kung buhay pa, may magagawa tayo. Oo nga po. Oo. Ipanalangin. Oo. Opo. Ayaw na nga pong tanggapin. I-message mo na, sinisin na lang niya. Nag-invite ka na ng ilang beses, ayaw pa rin. Halimbawa, mga kapatid natin na nangawala na sa atin, panalangin pa rin? Hindi ba, kung namimit natin, oy kapatid, di ba sinasabi mo, hindi, na-miss ka na namin, hindi ba isang way yun naggawa? Alam hindi nyo, lang sa panalangin? may mga kapatid tayo na hindi natin kasama sa pananambahan. Membro natin sa live. Membro natin. Tinatanggal po ba natin sa Tinatakwil po ba natin, Pastor Arthur? Hindi naman, di ba? Di ba? Hindi, pero ako, Hindi po. Tinanggal po ba natin? Ako po sagutin nyo ngayon. Tinanggal po ba natin sila? Wala naman. Wala pa tayong tinanggal. Wala naman tayong tinanggal. Ang dinederive ko lang kasi, dahil hindi naman natin tinanggal, walang action na ginagawa natin ba? Paano pong walang action? Yun po hindi ko maintindihan. Paano po ang sinasabi niyong walang action? Ginawa na nga po lahat. Sige, at magpapatotoo itong mga lahat tayo na experience nating mangulit. Kasi sa katotohanan ng buhay kasi ito Hindi lang naman sige po, ano pong action ang kulang sa tingin nyo? Ano pong action ang kulang? Ang action na talaga ay gaya ng sinabi ng Panginoon na hanapin niyo siya. Hinanap din naman po nawawala. Nandun naman. Paano po ba ang action? May gawa. Pinuntahan na nga. Hindi lang tama na yung ipanalangin mo. Di po, Pastor Arthur. Pinuntahan. Yun lang ang akin. Hindi. Sige. Okay. Hindi po yan, alam nyo mga minamahal na kapatid, may tamang conviction at may maling conviction. Ano po? At yung conviction po ay naka-base tayo sa biblical base. Ngayon, yung pagpagin at sasayangin nila yung time nila dahil alam ng Panginoon, tinakwil na sila tinakwil na nga Meron nga tayong kapatid, sumasamba na sa ibang pananambahan. Sabi ko nga, mas matutuwa pa ako sa isang kapatid na nawala rito at nagsasamba siya kung saan siya nakikita niya. Choice niya yun Choice po niya yun. Choice po ng bawat isa yun, Pastor Arthur. Pero ginagawa natin yung dapat natin gawin. Ano yun? Lapitan sila. Kausapin sila. I-message sila. Maraming mga bagay na ginagawa ng hindi nakikita ng bawat isa. Ilang beses na ako nire-reject sa messenger Ilang beses na akong pag nakita ko, nilalapitan ko Pero hindi ibig sabihin nun, ititigil ko na. Hindi, walang masama. Basta, sabi sa Bible, lahat ng ginagawa mong mabuti at ayon sa salita ng Panginoon, iyan ay tama. Iyan ay tama. No? Kaya kung pagsaraduhan ka, bibigyan ko na po ng conclusion ito. Pag pinagsaraduhan kayo, mga minamahal na kapatid, no? Hindi ko sinasabing huwag niyong balikan. Ang sinasabi ko, igalang mo yung desisyon niya. Huwag mo siyang kulitin. Magbigay ka ng time. No? Dahil marami tayo rito na mga ganyang eksperyensya sa mga kapatid. At yung iba bumabalik naman ng kusa. Decide ng Panginoon yun, discern yun. Depende nga sa gawa natin. Ano ba yung gawa natin? Nilapitan na natin, kinausap na natin. May pagkakataon na binigyan ng Panginoon na imit natin sila sa isang sitwasyon at niyaya natin. At sumimba naman, minsan hindi naman. Inaaralan pa nga, sa sipag nga. Nagpapasalamat ako sa mga pastor na talagang pumupunta maliban sa iba na hindi nakakadalo sa mga visitation. Pero kayo magpapatunay na ginagawa nyo yung part na yan. At may mga kapatid naman na hindi pinagsasaraduhan literal ng pinto. Pero meron talagang sarado na ng kanilang puso at ng kanilang isipan. Meron na nun Pero hindi ibig sabihin nun, tinigil na natin sila. Hanggang ngayon nga, pinapanalangin natin sila. Wala pa nga tayong actually tinanggal. Meron pang isang kapatid na siya na mismo yung umalis at way na ng Panginoon yun. Kahit na sobrang ang dami nang nagbabanggit sa akin na talagang masakit na sa ulo itong kapatid na to. Hindi. Hindi natin ginawa yun. Di ba? Pero yung Panginoon na yung gumagawa. Kaya ibig ko bang sabihin, mga minamahal na kapatid,
tama ang sinabi ng Panginoon. Huwag natin pangungunahan ang sinabi ng Panginoon. Wag. Kasi pag ginagawa natin, parang sinasabi natin mas magaling pa tayo sa Diyos. Parang nagmamalaki at marunong pa tayo sa lumikha sa atin. Alam ng Panginoon ang damdamin ng bawat isa. Alam kahit sa mga sandaling ito. Alam niya ngayon kung anong pride na meron ka. Alam niya ngayon kung ano nasa damdamin. Alam ng Panginoon kung talagang sincere ka talaga na tumulong at magbalik ng kapwa, ng kapatiran. Alam ng Panginoon ngayon yan. Pero hinahayaan niya tayo sa pamamagitan ng mga paggawa. At ang panalangin ay powerful. Kaya nalulungkot ako sa mga taong panalangin lang ang kulang. Hindi. Ba makapangyarihan ng panalangin? Ang panalangin niya hanggang ngayon, pinanghahawakan ko kung bakit ako naririto pa rin sa Iglesia ng Diyos. Kung bakit ang pamilya ko, kasama ko pa rin. Si kapatid na Kleng nandyan. Ang bawat isa sa inyo nandyan. Nawala na si Pastora Nelly. Ang panalangin ang nananatiling pinanghahawakan ko. At makapangyarihan yan. Ang tingin ng iba, walang kwenta yan. Nakakalungkot yun. Sige po. True to life ito. Minsan ay isang kapatid natin na nawala dahil may tampo. Nahiya. Pupuntahan mo siya. Kasi kung hindi mo siya pupuntahan at ipapanalangin mo at hindi mo gagawin na action, doon marirealize niya. Aralan mo siya ulit. Pakita mo yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Hindi tayo sumasamba sa tao. Ang Diyos lang sinasamba natin. Ipaliwanag mo ang lahat ng mga sitwasyon. Sigurado yung kanyang puso't damdamin, siya'y maalok at siya'y dadalo uli sa panambahan. Kasi nalalabuan lang siya kasi dahil sa mga nakikita niya. True to life yan. So, pag bago pa lang sanang tumigas na ang kanyang puso, pinalambot mo na siya sa pamamagitan ng iyong pangangaral sa kanya. At siya ay nabago at nabalik ulit. True to life yan. Opo. Actually, ginagawa natin po yan, mga minamahal na kapatid. Nagkakaroon tayo ng visitation. Alam nyo ba nung after nung pandemic, ginawa na po naman natin yan, di ba? Sige po, Pastor Chito. Ayan, gusto ko mag-share yung mga talagang nasa field na natutuunan ng ganyan. Dati po, sa Paranaque po ako, may nahikayat po akong isang pamilya doon na naaralan ko na. Tapos niyaya ko pong mag-church. Tapos nakita po yung church, tumayaw po. Tapos sinabi ko, kung ayaw mo mag-church, pumunta pa rin ako. Kinakausap ko sila, dinadalangin ko sila hanggang sa dumating yung punto na sila na mismo nagsabi na huwag mo na kaming puntahan. Kaya, pero pinanalangin pa rin ako sa pinalangin. Pero talagang sila na nagsabi na huwag mo na kaming puntahan. Kaya hindi ko na po sila pinuntahan kasi sila ginalang po. Opo, tama po yun. Hindi po kayo nagkakasala ron, Pastor Chito, hindi. Kahit sabihin sa inyo na, ay, wala kang ginawa, kulang pa yan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Sinabihan ka na po kayo eh. Yan yung sinasabi sa Bible, ipagpag mo na yung ano eh. At ginawa mo yan, Pastor Chito. At ngayon, pinapanalangin mo at balang araw. Kung sila ay naglilingkod sa iba at may kinikilalang Panginoon, so be it. Sabi ko, mas mabuti pa yun. Kasi, Pastor Paul, may sasabihin. Meron po kaming kaibigan, dito din po sa church niya. Dati din po siyang pastor. Yan, yung dating pastor na po siya. Kaya sa tingin ko hindi na siya dapat aralan pa ng mga kasi pastor na kasi. Kasi pastor po siya dati. Yan. Pero hindi po kami sumusuko na. Yan, pinag-pray pa rin po namin. Minsan pag may pagkakataon na nakakasama ko siya, bakit di ka nagsisimba? Sabi ko sa kanya. Lapit-lapit lang naman. Sabi niya, ang isang dahilan niya minsan sa akin, iba na daw ugali niya. Sabi, nagmumura na nga ako eh. Tapos, ewan ko kung guilty na siya mag-church. Sabi ko, subukan mo pa rin mag-church. Pero sabi niya, may gumagawa na po siya dahil tangali na ako magising. Yan. Pero minsan po talaga pag may pagkakataon na mabanggit ko sa kanya yung church, sabi ko, ba't ayaw mag-church minsan? One time nga po, niyaya ko siya umatin ng youth camp. Yun. Umuo naman po siya, pero yung arrival na, wala siya. Sabi niya, wala akong pera eh. Hindi ako mamiya na po. Sagot na namin. Yung ginagawa po talaga namin yung paraan. Pero at dahil po, hindi po talaga siya nagana. Pero hindi po doon natatapos yung, hindi po kami nawala ng pag-asa na darating araw na babalik siya at magpapatuloy.
Yun po, minsan-minsan po nag-church naman po siya. Pero minsan, naiintindihan ko naman po kasi yung kalagayan niya na kailangan niyang kumita ng pera kasi parang sa sarili niya lang binubuhay niya. At sobrang dami niyang iniisip at meron pa siyang sakit. Pero patuloy pa rin po yung prayer po sa kanya. Amen. Ayun, tama. Actually, ganun eh. Alam nyo ba, sa dami ng pinanggalingan na rin namin iglesia, kaya talagang salamat sa Panginoon at dinala niya tayo rito. Never tayong dito makikita talaga na nagtiwalag eh. Kahit na gaano katigas ang ulo ng isang miyembro. Kasi pinamumuhay natin yung aral eh, na kung paano idisiplina. Nandun yun eh, nandun tayo. Kaya nakikita ko yung mga sinabi nyo na pagtsatsaga nyo, ang Panginoon lalo ang makakakita kung paano pa yung discern nyo. Kaso hindi, it takes two to tango, sabi nga sa kasabihan. Hindi ka makakapagsayaw ng tango na ikaw lang ang nakakaalam. Kailangan yung isang person din, dapat patagpuan din niya yung totoo. Ginagawa lang natin yung part niyan. Ganun sa relationship. Kailangan yung isang part din. Ganun din ang dapat niyang gawin para makapanambalik siya. Pero again, hindi na natin nga yun control. Sabi ko nga sa inyo, ang magiging control natin, yung magpatuloy lang siyang ipanalangin. Pag nakita siya, yakarin pa rin. Hindi ko alam kung paano yung papakita ko sa inyo yung mga message thread sa aking messenger. Kung gaano napakahaba ng pinagmula kung paano ko i-invite at pabalikin. Pero, sige, kapatid na Joanna. Ito po, hindi ko siya experience, pero na-observe ko siya. Kilala naman po natin si Lola po. Si Lola talaga, sinasacrifice niya lahat ng meron siya para makatulong po sa bawat isa sa amin pong mga kabataan. Siguro dahil nga lagi akong nasa tabi ni Lola noon, na-observe ko kung paano siya magdesisyon po. Marami na pong mga naging kabataan na nawala talaga. Iisipin natin, nauna pa sa amin po. May mga mas nauna pa po sa amin, like sila Ate Carla, mga ganun po. May nauna pa. Sila po yung mga, nung unang mga kabataan, lagi nakikwento ni Lola noon na alam ko, nararamdaman ko na sasalain tong mga kabataan na to. At pati na rin po sa amin, dumating na rin sa punto na sinala din po kami. Kasi dati nun, ang laging nagiging dahilan or tampo kay Lola nun, dahil nga pinapagalitan ni Lola kasi uma-absent sa school, o kaya naman may ginawang kasalanan, ayun. Pero siguro po ang naging way ni Lola para may paramdam yung pagmamahal niya. Kahit po, kasi nagdidisiplina si Lola eh. Even ako, nadidisiplina rin po ako ni Lola nun. Siguro ang nagiging dahilan lang po kaya yung ibang mga kabataan po nawawala dahil nga daw po sa pagtatampo. Kasi po nasasaktan yung pride nila, parang ganon. Yes. Pero dapat hindi kay Lola kasi yung problema eh. Ang nagiging problema yung damdamin po natin. Tama. Kaya ang ginagawa nun ni Lola kapag halimbawang may nalalaman niya nagtatampo sa kanya, hindi niya inaamo na ibi-baby, ganon. Yes. Alam niyo po nang napagalitan ako dati ni Lola, hindi ako binibi ni Lola, parang kinausap niya ako, pinaalam niya sa akin yung mali ko, mga ganun po. Kaya naniniwala po ko sa dapat hindi po natin lagi sisisihin sa church yung dahil po nagtatampo ako sa church kasi ganito, yung pagkukulang na ganito. Kasi minsan dapat tayo din po nag-work eh. Nag-work tayo as a Christian po. Kaya ang nakita ko nun pag nag-decision si Lola na hindi lang po dito sa kongregasyon na to, kahit sa iba po na nakakarinig siya na nagtatampo sa kanya or nagagalit sa kanya, mga ganun po. Pinapanalangin na lang po talaga yung lagi ni Lola. Kahit na alam natin na bisakit si Lola, yung nararamdaman natin na ang dami niyang pinagdadaanan po, pinapanalangin niya po yun. Kaya ganun po. Yes, tama. Maganda yun. Alam nyo, hindi naman church ang mag-a-adjust. Kasi ang church ay standard eh. Standard sa kautusan. Hindi siya mag-a-adjust sa ugaling baliko ng bawat miyembro. Hindi dahil porket tayo ay gumaganap ng kautusan sa iglesia, masasabi na tayong tama. Magkakaroon tayo ng mga pagkakamali sa buhay natin. Pero hindi mag-a-adjust ang church para sa atin. Kailangan tayo ang mag-adjust. At yun yung pamantayan ni Pastora Nelly. Ang dami naming countless times na pag nag-uusap kami ni Pastora Nelly noon, talagang sinasabi niya, hayaan ko na to anak. Minsan ipanalangin po natin, Mami, baka ang Panginoon makapangyarihan ng panalangin eh. Doon ko lagi naririnig kay Lola eh.
Sige, panalangin natin, makapangyarihan ang panalangin eh. No? Kahit ang tingin ng iba, hindi. No? Makapangyarihan po ang panalangin, mga minamahal na kapatid. No? Kaya wag nating tignan na hindi yan gawa. Gawa yan. Gawang mabuti po yan, mga minamahal na kapatid. Ang inuutos ng Panginoon, yung resources natin na pwede nating ibigay muna sa iba na naliligaw. Kasi yung istorya ng naligaw na tupa, one time yun naligaw. Nag-istorya pa ba ang Panginoon na laging naliligaw yung tupa? Paulit-ulit na yung tupa naliligaw eh. Anong gagawin natin? May isang kapatiran nga, lahat ng resources ginawa ko na. Binilang ko pa nga ng cellphone eh. Binibigyan ko pa ng trabaho. Manatili lang. Lumayo lang sa maling gawa. Lahat ginagawa ko. Dahil yun ang sabi ng kautusan. Lumayo eh. Paano yun, Pastor Arthur? Nagkulang pa ba kami? Diba? Hindi naman ako tumigil eh. Pero may pagkukulang ba? Ang tanong ko po, may pagkukulang ba? Hindi, ito po, sagutin nyo po. Hindi ko sinabing kalimutan. Ito, pwede po nating i-rewind ang live na ito, mga minamahal na kapatid, at balikan nyo, wala akong sinabing kalimutan. Wala po ako. Nanggaling po sa inyo yon, Pastor Arthur, yung sabing kalimutan, hindi po galing sa akin. Pag tinigil mo, hindi mo ibig sabihin kinalimutan mo Pag tinigil mo ang isang bagay, hindi ibig sabihin kinalimutan mo. Kinalimutan mo ba yon pag tinigil mo ang isang bagay? Hindi. No, hindi po. Not here, mga minamahal na kapatid. Hindi po. Kasi ito ay mapapanood ng mga susunod na darating na mga kabataan. Naniniwala ako, no? Kahit ilan lang ang viewers na ito, ang habol ko, yung mga susunod na mag-aaral ng salita ng Panginoon, huwag maging baluktot. Huwag niyong pangunahan ng sarili niyo, mga minamahal na kapatid. Lahat ng nakikinig dito, tanggalin niyo ang pride. Tanggalin natin ang pride sa damdamin natin. Mag-adhere tayo sa salita ng Panginoon. Ipanalangin ang kapwa. No? Tuparin natin ang nais ng Panginoon. Pagpahingahin, itigil, at hayaan ng Panginoon ang gumawa at mayroong ibang way at ipapakita niya sa atin yan. Magtiwala. Yun po yun. At naniniwala ako ang iglesia walang pagkukulang. Wala kayo ni isa sa inyo. Wala akong sisisihin sa bawat isa sa atin kung bakit hindi na ibalik si kapatid na ganito dahil nagkulang kayo. Hindi. Nakikita ko ginawa nyo po lahat ang inyong magagawa. At patuloy na ginagawa ang iba. Kaya mga minamahal na kapatid, may desisyon ng bawat isa. Kaya sa lahat ng makikinig nito, mag-decide tayo kasi nga hindi natin hawak ang buhay natin. Mga minamahal, hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya tayo nandito nananatili, nagpapalakasan sa mga ganitong usapin na magaganda. Tinuturing ko itong napakagandang pag-usapan. Tinuturing ko itong napakagandang maging foundation ng ating pananampalataya para lagi nating ma-picture out saan tayo nagkakamali, ano ang may pagkukulang sa atin, anong ugali ang dapat nating baguhin dahil hindi natin alam ang oras, mga minamahal na kapatid. Kaya magpatuloy lang po tayo. Bilang pagtatapos na, wala na po tayong time. Itutuloy na lang po natin yung chapter 6 kasi yun yung pinaka-importante. Panalangin. Panalangin po yun. Kaya dinesign ng Panginoon lahat yan eh. Isipin nyo, after ng pinag-uusapan natin to, yung chapter 6 tuturuan tayong manalangin. Hindi nyo ba kung nag-advance reading kayo at kung may mga Bible kayong dala, makikita nyo yung susunod yan, pag-aaral ng paano ang dapat manalangin. Kasi marami na nanalangin, hindi tatanggapin ng Panginoon. Kaya hindi rin gumagana ang mga nais. Kasi mali rin yung way ng pananalangin. Isipin nyo, dinesign ng Panginoon yan, yung susunod na yan. Dahil sinasabi ng Panginoon, maraming pag-asa, pero gawin mo muna yung sinasabi ko sa'yo. Huwag mo munang ituon yung buong time mo dyan. O, diba? Kita nyo si Samuel, galit na galit ng Panginoon eh. Nagluluksa ka pa rin sa pagkawala ng pagiging hari ni Saul. Hanggang ngayon, nagluluksa ka pa rin. Importante ang time. Alam ng Panginoon na importante ang time sa atin kasi yan yung bagay na binigay niya sa atin dito sa mundo. Yan yung priceless na meron tayo sa mundo, oras. Kaya sinasabi ng Panginoon, wag nating ibuhos lahat ng resources natin dyan. Marami pa dyan. At siya nang gagawa sa mga bagay na mga mabibigat at mahihirap. Ganun lang po yun, mga minamahal na kapatid. Kaya tayo, wala akong sinabing itigil. Kahit ulit-ulitin natin to. Mamaya, i-rewind ko to. Ang sarap sigurong pakinggan. Wala po akong binabanggit na itigil. Wala po. Wala po akong sinabi noon, mga minamahal na kapatid. Ang importante po, nagpapatuloy po tayo, no?
Patuloy lang po tayo, mga minamahal na kapatid. Ang pananampalataya at panalangin, hindi mo na ba po pwedeng samahan ng gawa? Ang pananampalataya po, laging may gawa. Wala po akong ituturo sa inyo na walang gawa ang pananampalataya, ha? Kasi yan po ay tinuturo ng Biblia na laging may gawa ang pananampalataya, eh. Wala po, lagi panalangin may gawa po yan. Ano ba naman? Lumuhod ka nga lang sa harap, iniluluhod mo. Paano po sabing hindi po pwede, Pastor Arthur? Wala po tayong mababasa sa Biblia na hindi po pwede. Marami pong way. At isa yan sa mga way na, kaya nga tayo nag-aaral, mga minamahal na kapatid, para makita natin yung way at nais ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, gising pa po ba ang mga nasa sa ating Facebook? Tingnan ko nga lang yung ating mga kapatid sa ating Facebook. Yan, sabi ni, siguro dito ko na lang ibubuhos yung natitira nating time, magbasa tayo. Sabi ni kapatid na Kleng, may part tayo na dapat gawin as a Christian, pero may mga sitwasyon na hindi na natin kaya o dapat pang gawin dahil si Lord na ang gagawa para sa atin. Totoo yan. Kaya may kwento ko sa inyo yung bato, tulak siya ng tulak ng bato. Sabi ng Panginoon, hindi ko naman inutos na itulak mo yung bato sa labas ng kwarto mo. Pero ang nais ko, gawin mo lang na itulak siya. Pero yung mag-aalis dyan, ako na ang bahala, sabi ng Panginoon. Pero gusto ko makita ko na nagpa-practice ka, nag-exercise ka. Naalala niyo yung kwento ko sa isang bato na bilang lumitaw sa kwarto niya. At sabi niya, nais ng Panginoon, alisin ko to. Mali ang pagkakaintindi niya . Ang nais ng Panginoon, lumakas siya. Magkaroon siya ng muscle sa katutulak. Pero nung nakita ng Panginoon na nagkakaroon na siya ng muscle at napoprostrate siya at hindi niya matanggal yung bato, sabi niya, hindi ko inutos sa iyo anak na tanggalin mo yung bato. Kasi ako na ang gagawa niyan. Kasi part ko na yan. Maganda yung sinabi ni kapatid na Kleng. Totoo yun. May mga bagay tayong hindi na kaya. Sino tayo para kaya natin lahat ng sitwasyon? Ano tayo? Diyos? Yan. So hindi po yun. Bibigyan at bibigyan. Darating sa buhay natin yan. May mga bagay na hindi tayo kaya. Kahit ano pang gawin natin. Dahil Panginoon ang gagawa nun para sa atin. Gusto lang ng Panginoon, gawin natin yung part natin. And the rest will follow, sabi ni kapatid na Kleng. Salamat. Sabi ni kapatid na Junel, may mga tao membro na kailangan pabayaan mo. Minsan, para ma-realize nila sa sarili nila na ma-realize na mali yung ginagawa nila. Lalo na kung mali ang ginagawa. Gaya po ng prodigal son. Basta pray lang po natin sila, God will make a way. Maganda nga to, yung prodigal son. Ay, ang yaman-yaman ng tatay, ha? Sa sobrang yaman ng tatay, hindi siya nagpaalis ng kunin niyo yung anak ko. Kunin niyo, hanapin niyo. Di ba? Napansin niyo, maganda itong sinabi ni kapatid na Junel. Sa prodigal son, naghintay yung tatay . Ayun. Nandun yung part na maghintay. Maghintay. So walang kakulangan dun, Pastor Arthur. Di ba? Ang yaman ng tatay, baka siguro kung si Pastor Arthur yun, gagawin niya na lang. Ewan ko lang kung ako maligaw, kung pahahanap niya ako, hindi ko lang alam. Pero yung tatay, naligaw na yung anak, hinintay niya kasi gusto niyang matagpuan, mahanap . May tinuturo ang Panginoon sa sa buhay na kailangan niyang mag-isa para matagpuan niya. 'Yun. Di ba? Balik tayo sa choices. Sinabi ko nga kanina, marami tayong hindi natin control dahil sa choice. Ayun. Sabi ni kapatid na Arlene, maganda po ang naipapaalala ni Brother Jonel na parable ng prodigal son. Hindi nga hinahanap ng ama, kundi hinihintay lang ang kanyang anak. Siyempre, na-meet niya na 'to . Yung naligaw kasi, pag-aaralan natin, iba pa yan. Hindi yan yung basta tupa na nandun na lagi . Bagong tupa yan . Ngayon yung mga naligaw, hindi naman bago . Actually, mga matatagal na nga . Di ba? At yung mga misan na naligaw na mga bago, yun pa naman yung bumabalik. Kaya hindi lahat maaakma natin, hindi lahat ng nasa teksto, i-out of context natin at i-apply natin sa buhay natin dahil akala natin tama na. Hindi po yun. Yun ang pagkakamali ng mga Hudyo. Akala nila noon gumanti sa kapwa kasi ang Panginoon galit sa enemy, sa pinaparusahan. Kaya ganun din, galit din kami sa mga mali ang interpretasyon nila. Kaya dumating si Jesucristo at ipinaunawa at hanggang sa ngayon pinapaunawa niya sa atin, sa mga taong ang isip ay parang Hudyo. Ganun din ang sinasabi ng Panginoon.
Okay, salamat kay kapatid na Arlene, kay kapatid na Jonel, kay kapatid na Kleng sa kanilang mga idinagdag. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa araw na ito na namulat ang kaisipan natin na mag-adhere tayo sa salita ng Panginoon. Wala nang iba at manalangin ay pinaka makapangyarihan. Sa susunod na pag-aaral natin, mas lalo tayo magdodwell po dyan. Okay po? So, lahat po tayo, magsitayo na. Tayo po ay overtime. Pasensya na po ulit. Tayo po ay pangungunahan ni Pastor Eugene para sa ating pangwakas na panalangin. Ama naming banal, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa, kami po ay lubos na nagpapasalamat, nagpapakumbaba, Panginoon, sa mga napag-aralan namin, ng mga salita mo, kami po ay nagagalak at muli nyo nga pong pinakain ng aming mga spiritual na pangatawan, Panginoon. Salamat po sa mga aral ng Panginoong Jesucristo na siyang dagdag karunungan at kaalaman sa amin at siyang magagampanan namin sa aming pamumuhay, Panginoon. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, maging mapagpakumbaba at pagkalooban kami ng pusong dalisay upang magawa namin ang pinag-uutos ng Panginoong Jesucristo na mahalin ang bawat tao, ang bawat kapwa namin at ang aming mga kaaway, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lingkod mong ginamit na nanguna sa aming pag-aaral sa oras na ito, Panginoon. Patuloy nyo nga po siyang ingatan at palakasin upang sa patuloy na pag-aaral namin ay patuloy namin siyang makasama, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapalang aming tinanggap sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, at pangunahan niyo po kami sa mga natitira pa po naming gawain. Muli po sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, kalakip ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.